sana at dapat lang magawa nitong kasalukuyang majority na 12 senador na madagdagan sila ng ibang senador pa para maayos na po ang liderato ng Senado before ang July 6. Mahalaga po yung July 6. Yan yung opening ng actual trial, impeachment court trial laban kay Sara Duterte. Kaya mahalagang maresolba ito. Hindi lang maresolba ngayon kasi nakareses ang ating Senado at Kongreso. Kung magkakaroon ng special session, hindi natin alam. Ang Malacanang ang merong authority, kapangyarihan sa special session. Pero yung July 6, mahalaga yun eh. Dahil yan ang simula ng trial nga. Ngayon, kung bago magsimula yung trial ay maresolba ito, wala nang magiging problema at hindi na mati-technical ang impeachment process na mahalagang trial and decide. Although sa ngayon, dahil in public, ay nirecognize ni Pangulong Marcos na ang Senate President pro tempore ay si Senador Gatchalian doon sa Independence Day celebration ng isang araw. At nag-usap na si Speaker D at Senador Gatchalian na sila ang liderato ng ating Philippine Congress, both upper and lower chamber, mataas at mababang kapulungan. Sinabi na rin sa isa't isa na sila ang magpipreside ng incoming State of the Nation Address last Monday nitong July, next month yan. Ito kasing July na ito, napapasok na buwan, parehong busy. SONA at impeachment trial. Kaya mahalagang merong malakas at matibay na liderato. Sa ngayon, acting Senate President, ang Senate President pro tempore kasi bakante yung Senate President position. Kasama yan sa all position vacant na motion at i-declare ng 12 senador noong June 3 na hindi matanggap ng kampo ng oposisyon led by Cayetano. Hindi siya bumaba, ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo, ayaw niyang tanggapin na hindi na siya Senate President. Pinipilit pa sa lahat ng klaseng pamamaraan, sa media, social media, lahat ng interview na siya pa rin ang Senate President. Kanyang ipinapangalandakan yung 13 majority. Eh wala namang nagsabing illegal yun. Talaga naman legal yun. Pero legal din yung quorum na 12. Kasi sa ngayon, 22 senador na lang ang pwedeng mag-participate sa quorum at lahat ng pinag-uusapan sa Senado. Dahil nakakulong si Estrada, nawawala, wanted na si Bato de la Rosa. Kaya 12, enough na yon sa quorum sa 22. Kahit anong baliktarin at pagkukwenta, yung 10 minority na lang. Yung 12 majority. Pero ayaw tanggapin yan ni Cayetano. Kaya sana maresolba nila ito sa lalong madaling panahon. Ang oras na ang gipit na sa oras dahil 2 linggo na lang mahigit-higit trial na. Actually, meron na nga pong gagawing ilang beses natin sinabing pre-trial. Although off the record yung pre-trial, sila lang yan. Yung mga senador, yung prosecutors at yung defense counsel ni Sara. Sila yung mag-uusap-usap dyan para sa presentation ng ebidensya, counter evidence at yung paglalatag ng tamang proseso para sa actual trial, hindi na ho nalilito. Tuloy-tuloy ang presentation. Mauna na maglatag ng ebidensya ang prosecutors. Tapos bibigyan ng pagkakataon ng depensa sa kailang counter evidence at iba pa. Yun po yung proseso. Sa ngayon, ay pamumunuan yan ng 12. Lead by Senate President pro tempore na si Gatchalian, Senador Gatchalian. Iyon ang nangyayari. Pero kung magiging full-time na si Gatchalian before yung actual trial, mas maganda. Actually, meron nga pong sinasabi na 2 senador ang lilipat sa majority.
Pero hindi pa makalipat ngayon kasi wala pang session. Naka-recess sila. Hindi pwedeng sa press conference lang sila maghahayag ng paglipat. Hindi opisyal yon. Ang opisyal na paglipat or pagsama ay kapag merong session sa plenary session hall ng Senado. Doon kasi ang official business sa mga pagbabago ng posisyon, pag-declare ng majority at minority, ilan ang nasa majority, ilan ang minority. Doon lang yon. Hindi sa committee hearing, hindi sa media, doon sa plenary. Hindi yan magagawa kung walang special session before July 6. Kung wala namang special session, sa July 6 lang pwedeng gawin yon bago magsimula ang actual trial. Kasi pwedeng sa hapon, unang oras ng pagsisimula ng kanilang pagbabalik sa sesyon ng Senado, after nitong kanilang mahaba-habang recess, pwede lang baguhin yan bago simula ang actual trial. Hindi ko po pinangunahan sila. Sinasabi ko lang ito base sa aking kaalaman at dapat ninyong malaman. Aking isineshare lang sa inyo. Alam ko naman laging mayroong kukontra dyan. Alam din naman natin kung bakit sila kumukontra. Sarado ang kailang kaisipan. Wala silang tinatanggap na anumang argumento pag hindi pabor sa kanila. Pero yung mga kumukontra, wala namang argumento. Ang kanila lang, sa tingin nila, yun ang kanila ang tama. Sumunod ka. Pag hindi ka sumunod sa kanila, babanatan kanila. Huwag natin pansinin yan. Kailangan bukas ang kaisipan sa mga nangyayari. At ito ang aking layunin. News and information ang ating mga topic. At sarili kong opinion. Kaya ho ating pinaninindigan yun. Alam ko na merong galit, nagagalit, nagbabanta pa nga yung iba. Kasi ayaw nila ng ganyang paliwanag. Gusto nila kaagad-agad suportahan sila. Gusto nila kaagad-agad yung kanilang ipinaglalaban ang ating suportahan. Hindi ho pwede yun. Pag mali, mali. Pag walang argumento, pikon. Pag pikon, yan, bumababa ang level ng mga comments at kanilang mga sinasabi. Kasi ganun ang kanilang style. Huwag nating ikabahala yan. Hindi dadami ang ganun. At hindi yan makakatulong sa tunay na demokrasya at kaunlaran ng bansa. Ang malayang kaisipan, malayang programa, malayang talakayan, yan ang pag-asa sa katotohanan at kaunlaran ng bawat Pilipino. Masyado kong inabuso na, masyado na kong makasarili ang galaw ng iba. Tayo hindi ganon. Kung ano ang paniniwala ng nila ay malayo sa ating paniniwala, bahala sila. Ako'y naniniwala, majority ng mga Pilipino, alam at dapat nilang malaman at aalamin nila kung anong totoo. Nandito po ako at hindi tayo nagyayabang. Hindi tayo nagbubuhat ng sariling bangko. Gagawin ko ang lahat ng paliwanag kung ano ang tama at ano ang makakatulong for information, walang personalan. Opinion, base sa katotohanan. Please like and share, subscribe, and follow.